Boss, good evening. Darating ko lang sa bahay guys. Galing ako sa hospital, nagpa-check up ako. Actually kanina mga pa, siguro 2 hours ago dumating ako sa bahay. Nagpa-check up kasi ako, napatingin ako sa cardiologist gawa ng yung nag-unconscious ako nung nakarang araw na bumagsak ako. So yun, sabi ng doktor, dapat nga ko-confine ako kanina. Kaya lang hindi muna ako pumayag. Sabi ko, uwi muna ako. Sabi ko kasi magpe-prepare ako ng mga gamit na dadalhin doon. Siyempre wala mag-aasikaso. Ayoko yung madalian. So, kaya naman gusto ng doktor na ma-confine ako. Naalala kasi niya yung baka anytime daw maulit yung nangyari, yung season na yun. Nagkaroon kasi ako ng unconscious guys. Bumagsak ako from the bintana, nakasilip akong ganyan. Bumagsak ako, tapos hindi ko namalayan kung ilang seconds ba ako nawalan ng malay na unconscious ako. So, nag-aalala lang yung doktor kasi yung season na yun pwede daw maulit anytime. So, hindi daw pwedeng wala kang kasama, kailangan daw palagi kang may kasama. Yun lang, except lang yung magsi-CR ka, maliligo ka, pero dapat may nakaantabay sa'yo kasi hindi mo alam kung kailang na-atake ulit. So binigyan naman nila ako ng gamot, 2 klaseng gamot. So itinake ko na kanina kasi para sa heart yun, para mabantayan yung hindi magpapalpitate, yung ganyan. Tapos yun, bukas ulit ng tanghali ako inom. So magpa-fasting ako ngayon. Kailangan 9 PM kakain na ako para bukas ng 7 kailangan nandun ako, makuhanan na ako ng dugo. At the same time, i-admit muna ako siguro mga 1 araw o 2 araw kasi nga kailangan nila i-monitor na hindi ulit-uulit. Tsaka yung to the echo kasi nagagamitin nila guys, yung parang i-insert, hindi ko alam. Tapos i-monitor nila yung heart mo ng 12 hours yata, 24 hours. Hindi siya yung usual na ECG to the echo na ginagawa nila na parang machine lang na igagano na makikita nila. So, 24 hours o 12 hours na sa iyo para ma-monitor nila yung heart mo. Parang ganun kung ano. Hopefully, dahil lang to sa stress related. Kasi nga, pwede daw stress related, sabi ng doktor. Pwede rin dun dahil sa hypothyroid nga ako. So, pwede may connection din daw yon, or either meron ka talagang problema sa heart, sabi niya. Pwede rin kasing stress related kasi nga 2 weeks ago namatay yung cat ko. Siguro naging emotional ka, siguro pwedeng ganun yung reason. Kaya nga malalaman ni doktor dun sa kanyang to the echo, ECG, lahat gagawin nila, lahat ng test, malalaman nila sa blood test mo kung diabetic ka ba, high blood ka, lahat kukunin kasi matagal na rin naman akong hindi nagpa-general check-up until naramdaman ko yun. Grabe nga yung naramdaman ko guys kasi bumagsak talaga ako, hindi ko talaga alam kung ilang minutes o seconds akong nawalan ng malay. Tapos ang huli ko lang naalala, nakasilip ako sa bintana kasi kinakausap ko yung Inday. Sabi ko yung aso, si Begel ka ako. Umiiyak, natatakot ka ako sa kidlat. Tapos yun, parang seconds vlog. Tulog ako. So hindi ko alam kung ilang ang taas-taas nun guys. Meron ng konting masakit dito sa ulo ko. Pero nilagyan ko lang siya ng ice pack. Medyo nawala, hindi naman siya nagbukol. Buti na lang kanyo, hindi yung spinal ko yung na dali o kaya yung mismong balakang mo kasi syempre delikado pag may edad ka na 50 plus na tayo So yun yung nangyari sa akin guys. Kukontinue natin to. Ako'y kakain muna ha.